Today, I decided to make another video, just a normal talking video, sharing kung ano yung mga binabala ko sa YouTube channel ko. Isa kasi sa mga naging goal ko pagpasok ng 2026 is yung magseryoso na talaga sa content creation. And actually guys, ang dami-dami kong social media page na hawak, both for my own accounts and my clients' accounts. So, di ko alam kung anong mangyayari, di ko alam kung paano i-handle lahat, pero inaaral ko lang talaga siya. Like, I'm learning as I go and trying to find the rhythm, the flow, the energy na kailangan ko para maging achievable para sa akin ang maging mas consistent sa pagpo-post. So, yung plans ko specifically for my YouTube channel is to try to hit the monetization criteria. So, I think it's 1,000 subs, tapos 4K watch hours. Tama ba? Hindi ko sure. Basta, yung strategy na ginagawa ko sa ngayon is maging consistent sa pagpo-post ng at least one video per week. Pero parang hindi siya achievable. Nakapag-post kasi ako ng like one video per week for 4 weeks. Tapos, pagkatapos nun, naging busy. So, hindi siya naging consistent. So, na-break yung pattern. Pero nung nakaraan, nakapag-post ako ng 2 videos sa isang month. So, it's yung pag-upload is every other week. And, ayun, parang na-feel ko na parang yun yung gusto kong rhythm. Siguro, minimum ko na yung 2 videos a month. Pero pa-bonus kung nagkaroon ng energy, tapos nakapag-create ng another video. So, depende na lang sa maisipan ko if ipopost ko siya that month or is-schedule out sa next month. So, ayun yung isa sa mga ginagawa ko ngayon for my YouTube channel. And also, after doing a lot of research, watching several YouTube videos, they're actually saying na yung mga videos na ganito, like nagsasalita ka lang sa camera, and yung hindi masyadong edited, they still work and they will actually get a lot of views and attract the right people to your channel. So that's what I'm really happy about kasi feel ko mas magiging achievable na yung goal ko, which is to really grow my YouTube channel because I've had this feeling of creating content sa YouTube and everywhere else ilang years na and hindi ko talaga nagawang maging consistent. So this year I want to change that and see what will happen next after 1 year. So ayun siya. And so far masaya naman ako sa nagiging progress ko kasi even though left behind ko minsan si YouTube, hindi ko masabing na-stop yung pag-post kasi I'm also downloading my other videos or my short form videos from TikTok and reposting it or scheduling them in advance dito sa YouTube channel. So, hindi talaga siya like inactive or naiiwang inactive yung channel. So, basically, ongoing pa rin naman yung uploads. Hindi nga lang yung long form. Ganun siya yung isa sa mga ginagawa ko ngayon. Tumitingin ako dito kasi I'm using my iPad to film this and ayun, gusto kong nakikita yung face ko kapag nagsasalita ako. And also, even though meron akong iPhone, parang every time na gusto kong mag-film ng pang YouTube, for some reasons, mas gusto kong sa iPad ako nag-film even though wala siyang 4K, like HD lang talaga yung meron siya. Parang gusto ko siya. And dito ako nakakakuha ng energy sa pag-film ng long form. Kaya yun na yung ginagawa ko ngayon. Since I want to create content in a simple way, yung convenient, kasi ang pinaka-goal natin ngayon is ma-build yung habit and maging consistent, diba? So, we need to figure out a way na talagang mag-work for us to really create that content and put out more content para magkaroon tayo ng data and malaman natin kung ano yung mga videos na kailangan nating gawin every time na mag-film. Kasi when you're creating content, it's all about the audience naman, di ba? So, that's why I always ask my audience kung ano yung mga suggestions, feedback, ano yung mga videos or topics na gusto nilang makita from my channel. Yeah, I'm just really doing this video to share kung ano yung ginagawa ko at the moment because I'm documenting my journey. Gusto kong makita after 1 year kung ano yung mga naging resulta ng ginagawa ko ngayon. 'Di ba? So, why not share it na rin while I'm doing it
real time, 'di ba? Hindi ko nagawa before. Like, I really wanted to document my virtual assistant journey para ma-share ko sa iba kung ano yung mga nangyari, ano yung mga mistakes na nagawa ko, ano yung mga dapat yung iwasan, ganyan. But, ayun nga, so, nasi-share ko naman siya ngayon. It's just parang, ano na siya, hindi na siya real time. Napagdaanan ko na siya. Ang gusto kong mangyari ngayon sa pag-aaral ko ng content creation is isama ko kayo sa journey ko para if you're also doing the same thing, sabay tayo, ganun. Like, parang meron akong accountability buddy ba? Like, since I'm putting this out in public, maraming nakakaalam and if I decide to stop, parang mahihiya ako, 'di ba? Kasi nga na-post ko na siya in public kung ano yung plano ko and then makikita nila na nag-fail ako. So, I mean, not that it's a bad thing. Life happens. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan natin, 'di ba? Or ano yung mga nangyayari sa mga buhay natin. Parang ano lang talaga siya. It's a way for me to really be more serious, more consistent. I'm tired of planning. I'm tired of thinking, over analyzing things. Kulang lang talaga ako sa execution and this year is about execution for me. So, yeah.